Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung gagawin natin kapag nauubusan na tayo ng gagawin sa loob ng bahay ng amo natin? So sa mga first timer, especially ako, nung bago ako, is yun yung pinaka-problema ko talaga sa lahat. Kasi naubos ko na lahat ng mga gawain sa bahay and nahihiya ka kung anong gagawin mo. Halos napunasan mo na isa-isa yung mga kasamahan ko nga, yung mga kaibigan ko. Ilang beses na daw nila napunasan yung dahon ng halaman. Buti kami dito sa bahay ng amo ko, wala kaming halaman. So, pinupunasan na daw isa-isa yung dahon kasi nauubusan na nga ng gagawin. So, ano nga ba yung tips or technique dyan? Yung pinakauna is bagalan mo lang yung paggawa. So, una, tansya-tansyahin mo muna yung mga gawain mo. So, pinag-iisipan ko muna habang naglilinis ako, iniisip ko muna yung susunod kong gagawin. So, kailangan matapos ako, dapat mga 2 in the afternoon. Ayan. So, binabagalan ko yan guys. O di kaya, yung mga libro-libro na nandyan na nakasalansan, pagka, kunwari, parang nababakante ako, konti yung mga gawain ko. Punasan ko yan isa-isa. Ayan. And then, di kaya yung mga cabinet, pinagbubuksan ko yan, kahit na wala namang kadumi-dumi and wala namang kaipis-ipis dyan, punasan ko yan isa-isa. Yung salansan na ngayon, matino yung salansan. Ang gagawin ko, iibahin ko na naman yung position or yung pwesto ngayon para kunwari may nagbago doon sa mga items, ayan, para mapansin ng amo mo na meron or ginawa mo yun. So, ganun yung ginagawa ko guys. Pero nung una talaga, nababakanti talaga ako and nakatunganga ako and lalo pagka first timer ka, nahihiya ka guys na na wala kang ginagawa, na hindi mo alam, aligaga ka, na parang kinakabahan ka pagka wala kang ginagawa. So, hindi mo naman ngayon alam kung anong gagawin mo kasi hindi mo pa naman napapasunod-sunod yung mga gawain mo. Lalo nung bago ako, hindi sinabi ng amo ko sa akin na laruin mo lang yung bata, okay lang yan na huwag kang magtrabaho or huwag kang So, ang ginawa ko, hinayaan ko yung bata nung natulog siya. Ang ako, ginagawa ko yung ibang bagay o di kaya nilalaro ng bata yung laruan sa kwarto ng bata, yung mga laruan diyan sa tinatawag naming candy room, pero laruan yun ng mga bata sa kwarto na yan. So, nilalaro ng bata. So, nagkakalat na naman guys, and ayaw ko makita ng amo kong babae na makalat yung mga laruan. So, kasi baka iniisip niya, hindi ko nilinis, kaya ang ginawa ko, kada laro ng bata, ibabalik ko na naman uli doon sa basket. So, sabi ng bata sa akin, don't tidy up, sabi niya ganun. So, pinayaan ko muna. Pag malingat konti yung bata, and then ang dami niya ng kinalat. So, yung mga kinalat niya, ibabalik ko na naman yung iba pabalik hanggang sa parang ilang beses niya na nakita. And then, nahuli ng bata na binabalik ko nga. So, doon talaga sumigaw yung bata, I said, don't tidy up. Sabi niya ganun, punyeta. Ano yon? First day ko yon. First day ko. Ayan, so, tinawag siya ng nanay niya, sinigawan siya, sabi, pinagalitan siya, sabi, bakit daw? Sabing ganon. So, pinagalitan niya. So, simula nun, pagka naririnig ng nanay na may bumubuhos na naman na isang basket na malaki na puro laruan, binubuhos yun ng bata guys sa lapag, and then, ang ingay. Tatawagin na naman siya ngayon ng nanay niya. Anong ginagawa mo? Bakit mo? Hindi mo ba alam? Kakalinis lang. Ganon. So, ganon yung routine. Alam mo, pag bago ka, yung bata, tarantado, at sinusubukan niya talaga guys. Ganon yung ginagawa niya sa akin. Nung unang buwan ko, halos lahat ng kalokohan, alam niya gawin. Basain ako ng shower, ikalat niya lahat ng mga laruan niya. Yung mga bagay na masisira, alam mo, nasira niya yung blower. Sobrang kulit niya. Yung rep nasira niya din. Saan pa siya napupunta na nasisira niya yung gamit, yung mga nasa sink, ayan. Yung mga tissue, ayan, pinagkakalat niya. Tapos yung mga libro, alam mo yung sinasagad niya talaga yung pasensya ko nung bago ako. So, unti-unti, napapansin ko, nahahanapan ko na siya ngayon ng technique. So, sa mga laruan niya na nagkalat dyan, tinitingnan ko ngayon kung anong laruan yung parati niyang hinahawakan, yung parati niyang nilalaro. Tapos,
tandaan ko yan. Yung mga hindi niya pinaglalaro, ipangbabalik ko yan doon sa basket. And then, lilinisin ko yung buong kwarto niya. Ngayon, yung mga laruan na gusto niya, ako na mismo nagkalat, guys. Kinakalat ko na yan sa lapag. Alam yan ng amo ko ngayon. Hindi niya tinuro sa akin. Hindi ko din alam bakit ginawa ko yan. So, kasi dati, nililinis ko lahat. So, walang naiiwan sa lapag ng mga laruan. So, napansin ko, pag balinis, kakalatin niya. So, ibubuhos niya yung 3 basket kapag malinis yung lapag, yung floor doon sa laruanan niya. So, ang ginawa ko, ako na mismo nagkalat doon. Hindi pa siya nakauwi galing sa school. Nilagay ko na sa lapag yung mga ikakalat niya na dapat. Kinalat ko na para pagdating niya, kunwari, walang nilinis. Kunwari, nandyan lang yung mga laruan. Pero yung mga laruan na parati niyang hinahawakan, hinahanap, yun yung mga pinaglalagay ko. So, ayun yung teknik ko para hindi niya kalatin yung ilang basket yan. Siguro mga 30, 20. Ayan. So, hindi niya nakakalatin yung mga basket doon kasi iniisip niya hindi maganda yung mga laruan doon. And then, nung una kinakalkal niya, kaso nung nakita niyang walang interesado doon sa mga laruan, hinayaan niya na yung mga nasa lapag, ayun na yung nilalaro niya ngayon. So, kaya ngayon hindi na ako masyadong na-stress sa mga laruan kasi konti na lang yung kinakalat niya. Ayan. So, ano pa nga ba? Kapag wala na akong ginagawa, pupunta ako dun sa mga laruan ng bata and pinupunasan ko yan isa-isa. Mayroong towel yung amo ko na para lang talaga dun sa laruan ng bata and dun yun yung pinupunasan ko. And then guys, pag wala na akong ginagawa, sa kusina maraming gawain doon. Totoo yan. Yung mga dingding, may mga lalo sa lutuan, may mga dumidikit-dikit, talsik-talsik dyan ng mga mantika and mahirap yan tanggalin. Ayun yung kinukuskus ko ng towel. Ayan. Or yung cabinet, may makita ka dyan mga plastic na mga pinagbibilhan nila ng kung ano-ano. So, mga nakatambak yan dyan ng mga plastic. Pinag-aayos ko yan isa-isa. O di kaya yung ref, nililinis ko yan. O di kaya yung lutuan, yung kalan, kukuskusin ko yan. Ayan yung mga ginagawa ko, yung mga cabinet doon. Pinangtatanggal ko yung mga laman and hinahanap ko baka may mga expired dyan. So, ganyan yung mga gawain ko. And, nung bago ako, ang ginagawa ko guys is, dati kasi mabilis ako kumilos kasi iniisip ko, bilang yung oras ko, bayad yung oras ko, kaya binibilisan ko. Pero ngayon, nasasakto ko na lang alas 2 ng hapon, tapos na ako niyan, and matutulog na ako dito. Kasi may 1 oras ako natulog, so alas 3 babangon ako, and mag-start na ng luto. So, pag nagluluto na ako, nasa kusina na ako niyan, wala nang problema yan sa amo ko. Hanggang gabi na nandun na ako sa kusina, or kaya, pag naliligo siya, laruin ko lang yung bata. So, ayun lang yung ginagawa ko. And then, ano pa nga ba, yung labahan, basta ngayon mabagal ako kumilos. Paglinis nga ng CR, ang bagal ko. Kahit sa paglinis ng kama, ang bagal ko. 2 oras, 1 oras ako nag-aayos diyan sa kama nila. Ganun ako kabagal. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, ano pa ba? Minawalis ko yan. Kung wala kang gawain, or nababakante ka na, yung mga ginawa mo na, ulitin mo uli. Ganon yung gagawin mo. Para, kunwari may ginagawa ka. Kasi may ibang amo guys na ayaw nila na nakatambay lang or nakatenga lang yung katulong nila kasi iniisip nila every minute binabayaran ka. So, dito naman sa amo ko, hindi naman ganun na ganun. Okay lang naman dito. Pero ayoko lang na baka mamaya masita ako dahil dyan. Ayoko kasi na pinapagalitan ako kasi nagtatanda ako guys, and hanggang ngayon masama yung loob ko, ganyan ako. So, ma-pride akong tao kahit nga yung mga kapatid ko pag nagalit ako or nag-away kami, sila yung unang sumusuko kasi ako hindi talaga ako nagbababa ng pride. Ayun yung pinakaugali ko na gustong-gusto kong baguhin, pero hanggang ngayon hindi ko na bago-bago. Ayan. Pero tinatry ko naman, kaya pag may nakaaway ako and hindi kami nag-usap, so pinapatawad ko na lang ng sarilinan, cut the boundaries, hindi kita kakausapin pero wala na akong galit sa'yo. Kasi, mahirap ibaba yung ewan ko, ganun ako. Sa mama ko naman, tahimik lang ako niyan. Minsan yung mama ko pa yung susuyo sa akin kapag nagbinaldita talaga ako and nag-away kami. So, hindi ako kakain, ganyan yung gawain ko guys. Hindi, kahit bata pa ako, ganyan talaga ako.
mag-away kami ng mama ko, and then sasagot ako niyan. So masasaktan ako, minsan sinasampal yung bibig ko kasi nga maldita talaga ako. So sasagot ako, and then masampal ako. So akit ako agad niyan sa kwarto ko. Meron kasi akong kwarto ko na akin talaga. So up and down yung bahay namin. So akit ako agad niyan sa taas. So wala pang hapunan. So pagdating doon, nandun lang ako sa kwarto, and then sarado ko yung pinto. So tatawagin ako ng mama ko niyan hapunan. Sabi niya, "Bumaba ka dito, kakain na. Ayoko nga kumain, busog ako." Gagano'n ako. "Bumaba ka dito." "Hindi. Hindi nga ako kakain. Busog nga ako." Ganon. So, isa! Putek, pag kaya ngayon, ugali ko yan. Pag gayon, pag naiinis ako, pag bibilang ako, kailangan pag pangatlo na, or pangalawa pa lang, gawin mo na yung gusto ko. Kasi pag tatlo na, yung kamay ko talaga, mabilis na, and lumalagapak na talaga. Nagaya ko sa mama ko. Sabi ng mama ko, "Isa!" Sabi ko, putik na yan. Maiyak-iyak na ako. Tayo ako kaagad. And then, nandun na ako sa may harap niya. Pero nasa hagdan. Kasi yung kwarto sa taas, lalabas ka pa muna, bababa ka doon sa may sa may mga tanim niya bago ka makapunta doon sa pinaka-main namin na na pinto. So nandun siya sa may harap ng pinto, nakatanga siyang ganoon sa akin. Sabi ko, "Busog nga ako." Tapos nakita ko yung tanim niya ng mga croutons. Nakita niya talaga na ginanon ko talaga yung mga dahon nun, and pinagbabagsak ko. Ganun ako katarantado talaga kahit nang bata pa ako. So nakita, sa sobrang gigil ko talaga, kinurot-kurot ko talaga yung mga dahon ng halaman niya, yung croutons, and then kakain ka o hindi? So punta ako sa kusina, umiiyak ako habang kumakain. Punyeta talaga. Kaya ayaw na ayaw ko talaga nung kasi ganun talaga yung ugali ko. And then pagkatapos nun, kakausapin niya na ako. Sasabihin niya, "Alam mo naman na mali, ganyan. Sasagot-sagot ka pa talaga." And then isang beses, guys, ikukwento ko talaga to. Nademonyuhan talaga ako. Bata pa ako noon. Siguro mga 10 years old ako. Hindi pa ako 10. Kasi sa kabilang bahay, mga siguro 9, ayan. So, nag-away kami ng kapatid kong lalaki. Yung kapatid kong lalaki, mas matanda sa akin. Sa sobrang gigil ko, meron akong itak na dala. Hawak ko na. And then, yung kapatid kong lalaki, nakaupo. And then, demonyo na talaga ako. Kasi, nakaamba na talaga. Ewan ko, itatagain ko na ata. Hindi ko alam. Galit na galit talaga ako. And then, nakagano na talaga ako. And then, yung kuya ko, parang natulala sa akin. Nakatingin na siyang ganun sa akin. And then, ako talaga nakaamba na yung, yung itak. So, nahuli ng mama ko na gano'n yung posisyon ko. Pahampas na talaga. And then, "Inday!" Sabi niya gano'n. Nakita niya yung walis, guys, na na yung tingting. Hinampas niya sa akin, yung balat ko, iba to. Nung hinampas niya ako ng hinampas, naging ampalaya yung balat sa sobrang galit niya, guys. Kasi, mapapatay ko na ata yung kuya ko, nademonyuhan na talaga ako noon. So, hinampas niya ako ng hinampas, and ito yung pinangsangga ko, 2. So, pati yung hita ko, parang naging ampalaya siya. Ang bilis ng reaction niya, namaga siya, guys, and naging ampalaya. So, tumigil yung mama ko kasi parang hindi na ako makahinga, and then nagulat siya nung pag niya sa kamay ko, nakita niya na puro na ako parang ampalaya yung yung katawan ko. Tapos sabi niya, "Maligo ka!" Sabi niya gano'n sa akin. So pagkatapos niya ako paluin, pinaligo niya ako, and pinatulog niya ako sa taas kasi 2:00 yun ng hapon. So pinatulog niya ako, and then uyak ako ng iyak. So masama yung loob ko kasi napalo ako And then pagising ko, magang-maga yung mata ko. Pag umiyak pa naman ako, guys, hindi ako titigil. Hindi talaga. So, makatulog na lang ako niyan sa sobrang iyak. So, pagkagising ko, masama talaga loob ko niyan. Hindi ko siya kinakausap. Tapos, kinausap niya ako. Sabi niya, "Alam mo naman na nag-iisa na lang yung kuya mo dito na lalaki. Sasaktan mo pa, ganunin mo pa. Hindi na lang kayo magmahalan. Magkapatid kayo." Sabi niya ganun sa amin. Tapos, sa akin. Tapos, tahimik lang ako. Pero masama talaga loob ko. Ilang ko siyang hindi pinansin. Ganyan ako, guys. Kahit yung panganay namin na lalaki, pag nagalit ako, panganay yun, pinakapanganay yun. Pag nagalit ako ngayon, di ako namamansin. And then, siya na mismo yung yung unang susuyo. Kasi, naranasan niya yan. Nung nangyari nun, parang, ay, nachismis na ako. Oh my gosh. So, naranasan niya yan na parang may ginawa siya. Sabi ko kasi sa kanya, na wag niyang ipamigay lahat ng pagkain namin sa kainuman niya. Kasi ako bumili. And then, wala kaming pagkain ng kuya ko. So, nagalit siya sa akin, guys. And then, tinapon niya yung mga pagkain. So, nakatingin lang akong ganun sa kanya. Pero sobrang sama talaga ng loob ko. And inabot yun ng 2 weeks. Parang hangin lang siya sa paningin ko. Nakikita ko siya pag uwi ko galing trabaho. Pero hindi ko siya pinapansin.
lagpasan ko lang yan siya. Kasi pag dati, magandang gabi ako, magandang gabi nung, or good evening nung, ayan. Tapos, hindi ko na ginagawa yun. Diretso na lang ako sa loob ng kwarto, and then uupo doon, ihiga hanggang sa kakain. Pero hindi ko siya kinakausap. Yung isa kong kapatid na lalaki yung tatawag sa kuya ko, nakakain na, ganun-ganun. Tapos, diretso na ako tulog. Mga 2 weeks siguro, hindi siya nakatiis. Siya na mismo yung pumansin sa akin. So, ganun yung ugali ko. Kaya minsan, hanggang ngayon, nadadala ko dito. Kaya kahapon talaga, yung mukha ko talaga. Yung amo ko, guys, nilaro ng bata yung laruan, tapos hindi pala yung laruan daw ng bata, so nagalit siya. Para siyang bata, pinagtatapon niya yung laruan. So ang nangyari, nandun kami, and then sama talaga ng loob ko kasi parang ako yung sinisisi niya kung bakit nilaro yun ng bata. Hindi niya maano-ano yung bata. Kaya sa akin, parang binubunto niya. Alam mo yung para siyang tanga, pinagtatapon niya yung mga laruan. So hindi ko pinulot. And then siya din yung pumulot, tapos binalik niya doon sa box. And then natapon uli. So, pinulot niya uli. Kasi hindi ko na pinulot mainit na din ulo ko. Tapos nakaupo na lang ako, tinitignan ko ginagawa niya. Hanggang sa nahiya siya siguro, kasi nakasimangot na din ako. Tapos pag nakasimangot pa naman ako, mahalata mo talaga sa mukha ko. Ginawa niya, dinampot niya yung laruan na nakabox, and then dinala niya doon sa loob. And then hindi na siya lumabas. Ayan. Baka kasi mapatulan ko siya, kasi hindi ko alam. Matagal-tagal na din ako dito And naaano na din yung ugali ko. Ayan. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Basta kung ano yung mga gawain na mga hindi nyo na nagawa, or nagawa nyo na, pero naubusan na kayo ng gagawin, balikan nyo na lang ulit, gawin nyo ulit. Ganon yung gawin nyo. And then, tanungin nyo na din yung amo nyo. Baka meron pa siyang ipapautos sa inyo. Ganon. So, ayun lang guys. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Ayun. Sorry, napachika. Ay!